Teresita, huwag mong sunugin ang bawang. Ang mahal na ng bilihin ngayon, huwag kang mag-aksaya. Ang boses ni Doña Celestina ay tila hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng malawak na kusina. Nakatayo ang matandang babae sa may pintuan. Suot ang kanyang mamahaling seda na duster, habang ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatingin sa bawat galaw ni Teresita. Sa gitna ng init na nanggagaling sa malaking kalan, patuloy ang paghalo ni Teresita sa dambuhalang kawali ng paella. Ang amoy ng mamahaling saffron, hipon at chorizo ay humahalo sa amoy ng sarili niyang pawis. Malagkit ang kanyang buhok at ang kanyang mga kamay ay namamanhid na sa paghiwa ng mga sangkap simula pa madaling araw. Ginagawa niya ito hindi dahil wala silang katulong, kundi dahil ito ang gusto ng kanyang biyenan. Ang ipakita sa lahat na ang napangasawa ni Marco ay isang masunuring asawa na marunong sa gawaing bahay. Opo, Mama. Malapit na po itong matapos, mahinang sagot ni Teresita. Ang kanyang tinig ay tila pagod na agos ng tubig. Walang laban, laging nagpaparaya. Dapat lang, ang kapatid ni Marco ay ikakasal na at kailangang perpekto ang lahat. Utang mo sa pamilyang ito ang posisyon mo ngayon, Teresita. Huwag mong kakalimutan na noong mamatay ang tatay mo at mabaon kayo sa utang, kami ang sumalo sa iyo. Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na kadena na lalong humihigpit sa leeg ni Teresita. Ngumiti siya ng pilit kahit na ang totoo ay ang sarili niyang yaman mula sa Cebu ang unti-unting lumulusaw sa mga utang ng mga Montenegro. Ngunit sa bahay na ito, siya ang laging kailangang magpasalamat. Habang maingat niyang inilalagay ang mga dekorasyong pimiento sa ibabaw ng kanin, naramdaman niya ang sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng apron. Isang mensahe mula sa bangka. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Huminto ang mundo ni Teresita nang sulyapan niya ang screen. 100,000 piso. Isang transaksyon sa Hotel Peninsula. 50,000 piso. Isang mamahaling alahas. Muli, isa pang transaksyon para sa isang presidential suite. Ang lahat ng ito ay gamit ang supplementary card na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ang card na hawak ni Marco. Kasunod nito, isang notification ng email ang lumabas. Isang automated billing statement mula sa hotel na ipinadala sa kanyang address dahil siya ang primary account holder. Reservation guest, Marco Montenegro. Occasion, 5th anniversary. Special instructions. Please prepare a bouquet of red roses and a bottle of vintage champagne for Miss Valeria Santos. 5 taon. Ang kutsarang kahoy na hawak ni Teresita ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay hindi narinig ng sino man, ngunit para sa kanya, ito ay tila isang malakas na pagsabog. Ang paella na kanina lang ay mukhang isang sining ng pag-ibig at pagsisikap. Ngayon ay tila isang tumpok ng basura sa kanyang paningin. Habang ang kanyang asawa ay nagdiriwang ng 5 taon ng pagtataksil sa isang malamig at mabangong silid ng hotel, siya ay narito sa kusina, namumula ang mukha sa init ng kalan, pinagsisilbihan ng pamilyang unti-unting umuubos sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Teresita ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang init ng kusina ay tila naglaho, pinalitan ng isang matalas at nanunuot na ginaw na nagmula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang mainit na kawali sa dingding. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang lalamunan ay isang tuyot na buntong hininga. Ganito na lang ba ang halaga ko? Bulong niya sa sarili. Ang bawat butil ng pawis niya ay tila naging asin na humahapdi sa kanyang mga mata. Teresita, ano pang tinutunganga mo riyan? Ihanda mo na ang mesa. Sigaw muli ni Doña Celestina mula sa dining room. Dahan-dahang yumuko si Teresita para pulutin ang kutsarang nadumihan sa sahig.
Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na ibabaw ng marmol. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahing tagapagmana mula sa Cebu. Ang nakikita niya ay isang anino, isang babaeng hinayaan ang sarili na maging basahan para lang tawaging mabuting asawa. Tumayo siya ng tuwid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi niya pinunasan ang kanyang pawis. Hinayaan niya itong pumatak. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri na kanina ay nanginginig ay biglang naging matatag. Hindi siya iiyak. Ang luha ay para sa mga biktima. At sa sandaling ito, tinatapos na niya ang pagiging isa. Pindot. Isang tawag sa hotline ng bangko. Hello, I'd like to report my supplementary credit card sa stolen. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, tila isang talim ng yelo na handang sumugat. Yes, all of them. Block everything. Now. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa. Tumingin siya sa paella na luto na. Ang bango nito ay tila lason na sa kanyang pangamoy. Sa labas, narinig niya ang tawanan ng pamilya Montenegro, ang tunog ng mga basong nagtitingkian, naghihintay sa kanyang pagsisilbi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang piging na ito ay hindi para sa isang kasal. Ito ang magiging huling hapunan ng mga Montenegro gamit ang kanyang pera. Bit-bit ang mabigat na bandehado ng paella. Pumasok si Teresita sa engrandeng dining room. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa Italianong marmol ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Ang liwanag mula sa mamahaling chandelier ay sumasalamin sa mga mukha ng pamilya Montenegro. Mga mukhang puno ng pag-asa para sa isang marangyang kinabukasan, ngunit lahat ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang tagal naman niyan, Teresita. Kanina pa naghihintay ang mga bisita ng biyenan mo. Maktol ni Sofia, ang nakababatang kapatid ni Marco na ikakasal na. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Abala sa pagpindot sa bagong iPhone na si Teresita rin ang nagbayad. Dahan-dahang inilapag ni Teresita ang pagkain. Ang init ng ulam ay humahapdi sa kanyang mga palad, ngunit mas mahapdi ang bawat salitang namumutawi sa bibig ng mga taong ito. Pasensya na. Siniguro ko lang na malasa ang pagkain para sa party mo. Mahinahong sagot ni Teresita. Ang kanyang boses ay nananatiling patag. Isang kasanayang natutunan niya sa loob ng 10 taon ng paglunok ng sariling pride. Tumayo si Doña Celestina at kumuha ng kaunting kanin. Pagkatapos itong tikman, padabog niyang ibinaba ang tinidor. Ang tunog ng pilak na tumama sa porselana ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. Masyadong matapang ang lasa ng saffron. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ganito ang panlasa ng mga alta? You're so provincial, Teresita. Sabagay, anong aasahan ko sa isang taga Cebu? Lumingon ang matandang babae sa kanyang mga anak at tumawa ng mapait. Kung hindi dahil sa amin, baka hanggang ngayon ay nagtitinda ka pa rin ng isda sa pier pagkatapos mamatay ng tatay mo. Utang mo sa amin ang bawat hibla ng damit na suot mo ngayon. Napatigil ang paghinga ni Teresita. Ang alaala ng kanyang ama, isang marangal na tao na nagtayo ng imperyo ng logistics mula sa wala, ay tila niyuyurakan ng maruming paa ni Doña Celestina. Gusto niyang isigaw na ang mga damit na suot ng matanda, ang bahay na tinitirhan nila, at kahit ang party na pinaplano nila ay galing sa pawis at dugo ng mga Llorente. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Hindi pa ito ang oras. Tungkol sa lupa mo sa Cebu, Teresita, biglang pag-iba ng paksa ni Doña Celestina habang nagpupunas ng labi gamit ang telang napkin. Kailangan nating pirmahan ang transfer documents bukas. Marco needs more capital for his new venture at malaking tulong ang lupang yon. Isipin mo na lang na investment ito para sa pamilya natin. After all, what's yours is ours, di ba? What's yours is ours. Isang linyang paulit-ulit na ginamit bilang lason. Bago pa makasagot si Teresita, bumukas ang malaking pintuan sa harap. Pumasok si Marco.
Mukha siyang pagod, ngunit may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang gusot, at habang lumalapit siya kay Teresita, ang isang pamilyar, ngunit banyagang amoy ay nanuot sa ilong ng asawa. Hindi ito amoy ng opisina. Hindi rin ito amoy ng sasakyan. Ito ang matamis at malagkit na amoy ng banilya at rosas. Isang pabangong pambabae na kailanman ay hindi ginamit ni Teresita. "Hi, love," bati ni Marco. Hinalikan niya si Teresita sa noo. Ang labi niya ay tila yelo na dumikit sa balat ng asawa. "Pasensya na, I'm late. Ang daming meetings sa Makati." Tiningnan ni Teresita ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at yaman. Sa ilalim ng kanyang suot na polo, sa bandang leeg, may maliit at bahagyang mapulang marka, isang bakas na hindi kayang itago ng kahit anong pagsisinungaling. "Ayos lang, Marco. Sanay naman na akong naghihintay," sagot ni Teresita. Ang taglish niya ay may halong talim na hindi napansin ng lalaki. Lumapit si Marco sa kanyang ina at nagmano bago muling bumaling kay Teresita. "Nabanggit na ba ni Mama yung tungkol sa Cebu? It's a great opportunity, Teresita. Kapag nakuha natin yung fund, I can finally give you the life you deserve. Yung hindi mo na kailangang mapagod dito sa kusina." Napakuyom ang mga kamay ni Teresita sa ilalim ng kanyang apron. Ang buhay na nararapat para sa kanya, ang buhay na puno ng panlilinlang, habang ang kanyang pera ay ginagamit pambili ng alahas para sa ibang babae. "Thank you, Marco. Napaka-thoughtful mo talaga," wika ni Teresita. Ang kanyang tinig ay tila bulong ng hangin bago ang bagyo. Lumuhod si Teresita para ayusin ang sapatos ni Marco na naiwan sa gilid ng sofa, isang gawaing matagal nang ipinipilit ni Doña Celestina bilang simbolo ng pagpapakumbaba. Habang nakaluhod, naramdaman niya ang malamig na sahig sa kanyang mga tuhod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakakaramdam ng hiya. Dahil sa bawat segundo ng kanyang pagluhod, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Nang tumayo siya, muling tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang text mula sa kanyang bangko ang nabasa niya sa isang sulyap. "Security alert. 15 attempted transactions declined. Cardholder reported cards as stolen." Napansin ni Teresita na biglang natigilan si Marco habang tinitingnan ang sariling cellphone. Ang mukha nito ay biglang namutla. Ang mga kamay ay nagsimulang manginig habang paulit-ulit na sinusubukang i-refresh ang kanyang banking app. Lumingon si Marco kay Teresita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot na pilit itinatago. "Love, may problema yata ang credit card ko. Hindi ko ma-access," utal ni Marco. Tumingin si Teresita ng diretso sa mga mata ng asawa. Isang matamis, ngunit nakapangihilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Baka expired na, Marco. Maraming bagay sa mundong ito ang may hangganan. Lalo na ang pasensya." Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, kung saan ang alingasaw ng usok ng mga sasakyan ay humahalo sa amoy ng pinipritong kwek-kwek at isaw, nakatayo si Teresita sa gilid ng isang kariton sa kalsada. Malayo ito sa malalamig na pasilyo ng mansyon ng mga Montenegro. Dito, sa ingay ng mga jeep at tawanan ng mga manggagawang pauwi na, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Isang lalaking nakabarong na kupas ang kulay ang lumapit sa kanya. Si Ramon, ang tanging taong nakakaalam kung sino talaga ang mga Llorente bago sila nilamon ng kasakiman ng ibang tao. "Salamat sa pagpunta, Ramon," mahinang sabi ni Teresita habang dinadampot ang isang plastik na baso na puno ng tusok-tusok na fishball. "Para sa anak ng dati kong boss, kahit saan ako pupunta," sagot ni Ramon. May lungkot sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang maputlang mukha ni Teresita. "Hindi ka nararapat sa lugar na kinalalagyan mo ngayon, Teresita. Ang prinsesa ng Cebu, ginawang katulong sa sarili niyang pamamahay." Tinitigan ni Teresita ang fishball na hawak niya. Malamig na ito,
Ang sawsawan na maanghang at maasim ay tila sumasalamin sa lasa ng kanyang buhay. Mura, madaling makuha, at madaling itapon. Kumagat siya ng isa, hinahayaan ng alat na gumuhit sa kanyang dila. Isang paalala na siya ay tao pa rin, hindi lamang isang makinang naglalabas ng pera. Diretsuhin mo na ako, Ramon. Ano ang nahanap mo? Inabot ni Ramon ang isang makapal na brown envelope. Ito ang mga anino na itinatago ni Marco. Noong nakaraang 2 taon, mahigit 50 milyong piso ang inilipat niya mula sa iyong trust fund patungo sa isang shell company na ang pangalan ay V-Star Ventures. Ang may-ari, si Valeria Santos. Halos mabitawan ni Teresita ang kanyang baso, 50 milyon. Ang perang yon ay hindi lamang basta numero. Iyon ang pawis ng kanyang ama, ang mga gabing hindi ito natulog para masiguro ang kinabukasan ng kanilang kumpanya sa Cebu. Ngayon, ginagamit ito para punduhan ang karangyaan ng isang babaeng sumisira sa kanyang tahanan. Hindi lang yan, patuloy ni Ramon, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Ginagamit ni Marco ang logistics network ninyo sa Cebu para sa mga transaksyong hindi dumaan sa audit. He's bleeding you dry, Teresita. Kapag hindi mo ito pinigilan, sa loob ng 1 taon, wala nang matitira sa pangalan mo, kundi ang utang na ipapamana nila sa'yo. Naramdaman ni Teresita ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Tila ba may isang kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa wala nang matirang dugo. Ang utang na loob na laging isinusumbat sa kanya ni Doña Celestina ay isang malaking kasinungalingan. Sila ang may utang sa kanya. Sila ang nabubuhay sa kanyang bangkay. Bakit ngayon mo lang ito sinabi, Ramon? Bakit hinayaan ni Papa na mangyari ito? Tanong ni Teresita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pait. Dahil iyon ang huling hiling ng tatay mo, bulong ni Ramon. Sabi niya, hayaan mong matuto si Teresita kung sino ang mga totoong kaibigan sa oras na wala na ako. Ngunit may iniwan siyang proteksyon para sa'yo. Isang bagay na hindi alam ng mga Montenegro. Natahimik ang paligid sa kabila ng ingay ng lungsod. Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Teresita. Ano yon? Bago makasagot si Ramon, may napansin si Teresita sa kanyang sariling handbag. Ang jacket na isinuot niya kanina na pag-aari ni Marco. Sa pagmamadali niyang lumabas, hindi niya napansin ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa nito. Dinukot niya ito. Isang maliit, luma, ngunit napakabigat na gintong susi. May nakaukit na disenyo ng isang angkla. Ang simbolo ng kanilang kumpanya sa Cebu. Iyan. Ang boses ni Ramon ay naging tila bulong ng isang multo. Iyan ang susi sa lihim na vault ng tatay mo sa ilalim ng lumang bodega sa Pirapat. Pero paano yan napunta kay Marco? Nanlamig ang buong katawan ni Teresita. Ang susing ito ay hindi dapat hawak ng asawa niya. Isang nakakabinging katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Kung nasa kay Marco ang susi, ibig bang sabihin ay matagal na niyang alam ang tungkol sa tagong yaman ng mga Llorente? O mas malala pa? May kinalaman ba siya sa kung bakit biglang nawala ang lahat ng ito noong mamatay ang kanyang ama? Biglang tumunog ang telepono ni Teresita. Isang unregistered number. Don't trust the lawyer, Teresita. He knows more than he's telling you. Tumingin si Teresita kay Ramon na ngayon ay tila isang estranghero sa kanyang harapan. Ang mundong kinatatayuan niya ay muling nayanig. Sino ang kakampi? Sino ang kaaway? Lalong humigpit ang kapit niya sa gintong susi. Ang talim nito ay bumaon sa kanyang palad. Nag-iiwan ng isang marka ng sakit na hindi na mabubura. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay tila naging malagkit at mahirap hingahin ng hapong iyon. Nakaupo sa gitna ng sala si Doña Celestina, suot ang kanyang pinakamagandang perlas, habang sa tabi niya ay isang babaeng tila diretsyong lumabas mula sa isang fashion magazine. Si Valeria Santos. Ang kanyang buhok ay perpektong naka-blowdry at ang bawat kilos niya ay nagpapahiwatig ng yaman at kumpiyansa.
Suot niya ang isang puting silk dress na hapit sa kanyang katawan. At sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang kwintas na may pendant na sapiro. Ang mismong item na nakita ni Teresita sa billing statement noong nakaraang buwan. "Teresita, nandyan ka na pala?" Tawag ni Marco na nakatayo sa likod ni Valeria. Ang kanyang boses ay tila musika na may maling nota. "I'd like you to meet Valeria. Siya ang bagong strategic partner ng kumpanya. Siya ang tutulong sa atin para mapalawak ang logistics business natin sa Manila." Teresita felt a surge of nausea rising from her stomach. Strategic partner? Ang babaeng ito, na amoy pa lang ay tila sumasampal na sa kanyang pagkatao, ay ang partner na binabayaran ng kanyang sariling pera. "Nice to meet you, Teresita," wika ni Valeria. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalas na karayom na sinusukat ang halaga ng suot ni Teresita. "Nabanggit ka sa akin ni Marco," sabi niya. "Napakaswerte niya dahil may asawa siyang kasing sipag mo sa bahay. Teresita, huwag kang tumayo lang dyan," pagtaray ni Doña Celestina. "Ipagtimpla mo kami ng tsaa at siguraduhin mong gamitin mo yung fine bone china na dinala ko mula sa London. Special guest natin si Valeria." Dahan-dahang tumalikod si Teresita patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila paghila sa isang mabigat na kadena. Sa loob ng kusina, habang kumukulo ang tubig, tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Magaspang ang mga ito. May mga bakas ng paso mula sa pagluluto ng paella kahapon. Habang ang mga kamay ni Valeria ay tiyak na malambot at amoy mamahaling losyon. Inihanda niya ang tsaa. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang malungkot na kampana. Pagbalik niya sa sala, naabutan niyang nagtatawanan ang tatlo. Para silang isang pamilya at siya ang estrangherong tagapagsilbi. Nang ilapag niya ang tasa sa harap ni Valeria, sadyang inilapit ng babae ang kanyang pulso sa ilong ni Teresita. Isang matapang na amoy ng banilya at rosas. Ang amoy na nasa leeg ni Marco kagabi. "Oh, Teresita," biglang sabi ni Valeria habang humihigop ng tsaa. "May kakaibang amoy rito, di ba? Amoy bawang at sabon na panlaba? You should really try using my perfume. It's a bit expensive, but at least you won't smell like a maid all day." Tumawa ng mahina si Doña Celestina. "Hayaan mo na siya, Valeria. Sanay naman si Teresita sa ganyang amoy. She's from the province, remember? Provincial scent is hard to wash off." Naramdaman ni Teresita ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang apoy na unti-unting nagliliyab sa kanyang loob. Ang hiya na dati ay nagpapayuko sa kanya ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na determinasyon. "Pasensya na, Miss Santos." Mahinahong sagot ni Teresita. Ang kanyang Taglish ay direkta at walang panginginig. "The smell of hard work is sometimes pungent, pero mas mahirap hugasan ang amoy ng perang ninakaw sa iba, hindi ba?" Natahimik ang buong sala. Ang mukha ni Valeria ay panandali ang nawalan ng kulay habang si Marco ay napatayo. "Teresita, what kind of behavior is that?" Sigaw ni Marco. "Mag-sorry ka kay Valeria." "Ayos lang, Marco." Pigil ni Valeria. Mabilis na nakabawi ng composure. Tumayo siya at lumapit kay Teresita. Sa harap ng lahat, tila aayusin niya ang kwelyo ng damit ni Teresita, ngunit sa totoo ay inilapit niya ang kanyang labis sa tainga nito. "You think you're smart?" Bulong ni Valeria, sapat lang para marinig ni Teresita. "I know all about your father's little secrets in Cebu. Marco told me everything. You're just a placeholder, Teresita. Ang mga katulad mo ay dapat nasa bodega lang, itinatago kasama ng mga lumang gamit." Dahan-dahang lumayo si Valeria, suot ang isang matagumpay na ngiti. "I'll see you around, Teresita. Siguraduhin mong malinis ang guest room bukas. I'll be staying here for a few days to finalize the documents." Nang makaalis ang tatlo patungo sa garden, naiwan si Teresita sa gitna ng sala. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis.
Tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Placeholder, bodega, naalala niya ang gintong susi sa kanyang bulsa. Ang susing sinabi ni Ramon na nasa kay Marco, pero nakuha niya. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isip. Kung alam ni Valeria ang tungkol sa lihim ng kanyang ama, ibig sabihin ay hindi lang pera ang ninanakaw nila sa kanya. Ninanakaw nila ang kanyang kasaysayan. Kinuha ni Teresita ang kanyang cellphone at nag-text kay Ramon. I need to go to Cebu tomorrow. Alone. Don't let anyone know. Bumalik siya sa kusina, ngunit hindi para maglinis. Kinuha niya ang bote ng mamahaling alak na nakatago sa cabinet ni Doña Celestina at ibinuhos ito sa lababo. Habang pinapanood niya ang mamahaling likido na umaagos sa imburnal, isang pangako ang binitawan niya sa kanyang sarili. Sa bahay na ito, siya ang gumagawa ng pagkain at sa lalong madaling panahon, siya rin ang magluluto ng kanilang pagkagiba. Ang amoy ng alat at bulok na kahoy ng pantalan ng Cebu ay tila isang yakap mula sa isang kaibigang matagal nang nawala. Sa bawat paghampas ng alon sa mga riles na kinakalawang, nararamdaman ni Teresita ang tibok ng puso ng kanyang kinalakihan. Malayo ito sa malamig at baog na hangin ng Manila. Dito, ang init ng araw ay hindi lamang nagpapasunog ng balat, kundi nagpapagising sa mga alaalang matagal nang ibinaon sa limot. Naglakad siya patungo sa dulo ng Pier 4, kung saan nakatayo ang isang luma at abandonadong bodega. Ang mga pader nito, na dati ay kulay asul na tila kalangitan, ngayon ay puno na ng bakas ng panahon at mga anino ng kahapon. Inday Teresita! Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang matandang lalaki, si Mang Berting, ang dating kanang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang balat ay tila balat ng kakahuyan sa katandaan at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng suot na sombrerong buri. Mang Berting, bulong ni Teresita. Pakiramdam niya ay isa siyang bata na muling naghahanap ng kalinga. Akala ko ay tuluyan mo na kaming kinalimutan doon sa Maynila. Wika ng matanda, habang dahan-dahang binubuksan ang maliit na gate na tanging tunog ng bakal na nagkiskisa ng maririnig. Ang sabi ni Marco, ibinenta mo na ang lahat ng ito para bayaran ang mga kasalanan ng tatay mo. Napatigil si Teresita. Ang bawat salita ay tila isang patalim na bumaon sa kanyang likuran. Kasalanan ni Papa, ang sabi ni Marco sa akin, nalugi ang kumpanya dahil sa maling pamamahala ni Papa bago siya mamatay. Umiling si Mang Berting. Dinuraan niya ang lupa at tumingin ng diretso kay Teresita. Walang utang ang tatay mo, Inday. Noong gabi bago siya bawian ng buhay, may mga taong pumasok dito. Mga taong nakabarong, kasama ang pamilya Montenegro. Pinirmahan nila ang mga dokumento habang ang tatay mo ay hindi na makapagsalita sa ospital. Inagaw nila ang lahat. Teresita, hindi ka nila sinagip. Ninakawan ka nila. Ang mundo sa paligid ni Teresita ay tila biglang tumigil sa pag-ikot. Ang init ng araw sa Cebu ay naging yelo na gumapang sa kanyang buong katawan. 10 taon. 10 taon siyang naniwala na siya ay may utang na loob sa mga taong pumatay sa pangarap ng kanyang ama. Nasaan ang vault, Mang Berting? Tanong ni Teresita. Ang kanyang boses ay naging matigas tila bato. Dinala siya ng matanda sa pinakailalim na bahagi ng bodega, kung saan ang amoy ng luma at alikabok ay nanunuot sa ilong. Sa likod ng isang tumpok ng mga lumang layag, naroon ang isang bakal na pinto. Inilabas ni Teresita ang gintong susi. Dahan-dahan niyang ipinasok ito sa butas at inikot. Ang tunog ng mga mekanismo sa loob ng pinto na gumagalaw ay tila isang awit ng paglaya. Nang bumukas ang pinto, hindi ginto o alahas ang bumungad sa kanya, kundi mga folder. Libu-libong folder na naglalaman ng tunay na kasaysayan ng Llorente Logistics. Binuksan ni Teresita ang isang dokumento na may petsa ng araw ng kamatayan ng kanyang ama. Doon, nakita niya ang pirma ni Doña Celestina at Marco.
Hindi ito isang kasunduan ng tulong. Ito ay isang deed of absolute sale para sa lahat ng ari-arian ng mga Llorente sa halagang piso. Isang pagnanakaw na ginawang legal sa pamamagitan ng panlilinlang. They didn't save me, bulong ni Teresita habang ang mga luha ay sa wakas ay pumatak sa papel. They fed me scraps from my own table. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, nakarinig siya ng mga hakbang mula sa itaas. Ang tunog ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat na tumatama sa kahoy ng sahig. Isang amoy ng sigarilyo at pamilyar na pabalat ang humalo sa alikabok ng bodega. I knew I would find you here, Teresita. Napalingon si Teresita. Nakatayo sa may hagdan si Marco, suot ang kanyang mapang-uyam na ngiti. Ngunit may hawak siyang baril na nakaturo sa kanyang asawa. Ang liwanag mula sa labas ay nagpapakita lamang ng anino ng kanyang mukha. Tila isang demonyong handang bawiin ang huling piraso ng kanyang biktima. You're always so curious, love. That was always your problem. Wika ni Marco sa kanyang Taglish na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat sa Manila. Bakit kailangan mo pang bumalik sa mabahong pantalan na ito? Ang malamig na dulo ng baril ay tila isang tuldok sa dulo ng isang mahabang pangungusap ng paghihirap ni Teresita. Sa loob ng madilim at maalikabok na bodega, ang liwanag na nagmumula sa siwang ng bubong ay tumatama sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Tila mga maliliit na multo na nagmamasid sa trahedya ng mga Llorente. Marco, pati ba ang buhay ko na nakawin mo rin? Ang boses ni Teresita ay halos pabulong, ngunit bawat salita ay may bigat ng 10 taong pananahimik. Humakbang si Marco ng palapit. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay gumagawa ng malagutok na tunog sa ibabaw ng mga tuyong kahoy. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila laso na humahalo sa amoy ng lumang papel at alat ng dagat. Don't be so dramatic, love, wika ni Marco. Ang kanyang Taglish ay puno ng pag-uuyam. I don't want to hurt you. Alam mo naman na ikaw lang ang babaeng pinakasalan ko, di ba? What I want is simple. Ibigay mo sa akin ang mga folder na, yan, at pirmahan mo ang huling general power of attorney. Pagkatapos, babalik tayo sa Manila na parang walang nangyari. Tiningnan ni Teresita ang kamay ni Marco na nakahawak sa baril. Doon, nagniningning ang kanyang singsing sa kasal. Isang mabigat na gintong singsing na may ukit ng kanilang mga pangalan. Ngunit sa tabi nito, sa kanyang hintuturo, ay isang singsing na may batong emerald. Nanlamig ang sikmura ni Teresita. Iyon ang singsing ng kanyang ama na nawala noong gabi ng aksidente. Ang singsing ni Papa. Turo ni Teresita, ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit. Suot mo ang huling alaala ng taong pinatay ninyo. Tumawa si Marco, isang tuyot at nakakapangilabot na tawa. Pinatay? No, Teresita. Ang tatay mo ay namatay dahil sa sarili niyang kahinaan. He trusted the wrong person. At ikaw, ganun ka rin. You spent 10 years serving my mother, cleaning our floors and giving me your money. Did you really think it was out of love? Ibinaba ni Marco ang baril ng bahagya. Ngunit ang kanyang presensya ay mas lalong naging mapanganib. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng isang lumang kabaong ng mga papeles. Sign it, Teresita. Pirmahan mo ito at bibigyan kita ng sustento habang buhay sa isang bahay sa probinsya. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Just disappear. Si Valeria na ang bahala sa kumpanya. She's more capable in the boardroom than a provincial girl like you. Naramdaman ni Teresita ang bawat hibla ng kanyang pagkatao na nagre-rebelde. Ang imahe ni Valeria na humahawak sa mga barko ng kanyang ama at ang imahe ni Doña Celestina na humihigop ng tsaa gamit ang kanyang pera ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang huling pasensya. Dahan-dahang lumapit si Teresita sa dokumento. Kinuha niya ang panulat na inabot ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang boses ng kanyang ama.
Ang dagat ay hindi laging kalmado, Teresita. May oras na kailangan mong maging alone. Tumingin siya kay Marco. Ang lalaking ito ay hindi kailanman naging kanyang asawa. Siya ay isang linta na nabubuhay sa kanyang dugo. Pirmahan mo na, love. Para matapos na ito, paghimok ni Marco, ang kanyang boses ay muling naging malambing, ang parehong boses na ginamit niya para linlangin si Teresita noong unang gabi ng kanilang pagtatagpo. Itinapat ni Teresita ang dulo ng ballpen sa papel, ngunit sa halip na pirmahan ang kanyang pangalan, mabilis niyang itinusok ang dulo ng panulat sa kanyang sariling palad. Ang dugo ay agad na bumulwak, mapula at mainit, at pumatak ito sa puting papel. Binubura ang lahat ng nakasulat na mga letra. Walang pirma, Marco, bulyaw ni Teresita. Ang kanyang tinig ay tila kulog sa loob ng bodega. Ang tanging makukuha mo sa akin ngayon ay ang dugo ko, at pangako ko sa iyo, lulunurin kita rito. Nagulat si Marco sa hindi inaasahang kilos ng asawa. Ngunit bago pa siya muling makapagtaas ng baril, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umaling-awngaw mula sa labas ng pantalan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. What did you do? Ngumiti si Teresita kahit na ang kanyang palad ay kumikirot sa hapdi. I didn't come here alone, Marco. Did you really think Ramon was the only one I talked to? Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega at ang liwanag mula sa labas ay tila isang hukbo ng mga anghel na sumugod sa kadiliman. Ngunit ang aninong nakatayo sa harap ay hindi pulis. Isang babae ang pumasok, suot ang isang pamilyar na trench coat, si Valeria. Ngunit hindi siya narito para iligtas si Marco. May hawak siyang isang folder na mas makapal kaysa sa hawak ni Teresita. Sorry, Marco, wika ni Valeria. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-ibig. The bank accounts are frozen at ang mga pulis, sila ay narito para sa iyo. Nabitawan ni Marco ang baril. Ang kanyang empire ay nagsisimulang gumuho sa harap ng dalawang babaeng kinalantarin niya. Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, mabilis na lumapit si Valeria kay Teresita at may ibinulong na nagpapatigil sa tibok ng puso nito. Don't thank me yet, Teresita. We're not on the same side. I just hate sharing the loot. Ang bawat pintig ng sugat sa palad ni Teresita ay tila isang babala, isang paalala na ang kalayaan ay laging may kalakip na hapdi. Sa loob ng bodega, ang ingay ng mga sapatos ng mga pulis na nagtatakbuhan ay humahalo sa malakas na paghinga ni Marco na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa likuran. Teresita, makinig ka. Pinilit lang ako ni Mama. Everything I did, it was for us. Ang sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng desperation. Ang kanyang Taglish na dati ay pakinggang sosyal, ngayon ay tila basura sa pandinig ni Teresita. Hindi kumibo si Teresita. Pinanood niya ang pagbagsak ng lalaking minahal niya sa loob ng 10 taon. Ang kanyang asawa, ang kanyang anino, ang kanyang bilanggo. Ngunit ang kanyang atensyon ay mabilis na lumipat kay Valeria. Nakatayo ang babae malapit sa mga folder ng Llorente Logistics, kalmado habang pinapanood ang kaguluhan. Ang kanyang trench coat ay walang kahit anong dumi. Tila hindi siya galing sa isang madilim at maalikabok na bodega. Bakit, Valeria? Tanong ni Teresita habang binabalot niya ang kanyang nasugatang palad ng isang panyo. Ang puting tela ay agad na naging pula. Bakit mo ibinigay sa pulis ang mga records ni Marco? You were with him. You benefited from my money. Lumapit si Valeria. Ang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng awtoridad. Huminto siya sa harap ni Teresita at tiningnan ng dugo ang panyo nito. Don't be naive, Teresita. Isang malaking linta si Marco. At ang mga linta, kapag busog na, kailangang pitpitin para lumabas ang dugo. Wika ni Valeria, ang kanyang boses ay malamig tila bakal. He promised me a seat in the board, but he's too greedy to share. At si Doña Celestina?
She treat me like a common mistress. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. So what now? Are you the hero of this story? Muling tanong ni Teresita. Ang kanyang tinig ay puno ng sarkasmo. Valeria laughed, a sharp metallic sound that echoed through the hollow warehouse. Hero? No, I'm a businesswoman. I have the copies of everything. Teresita. Ang mga transaksyong ginawa ni Marco sa shell companies ko? Legal ang mga yan sa papel. I own 30% of your family's assets now because your husband was stupid enough to sign them over to me as investment. Naramdaman ni Teresita ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ang akala niyang paglaya ay isa pa palang bitag. Ang pamilya Montenegro ay isang kaaway, ngunit si Valeria ay isang mas mapanganib na uri ng mandaragit. I'll see you in court, Valeria. Pagbabanta ni Teresita. Good luck with that. Habang abala ka sa pag-iyak sa kulungan ni Marco, sisiguraduhin kong ang mga barko sa Cebu ay sa akin na nakapangalan. Sagot ni Valeria bago tumalikod at lumabas ng bodega. Ang kanyang bango na banilya at rosas ay naiwan. Tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa hangin. Sa gitna ng katahimikan, lumapit si Ramon kay Teresita. Hawak niya ang isang lumang envelope na kinuha niya mula sa vault bago dumating ang mga pulis. Inday, kailangan nating umalis dito. Bulong ni Ramon. Hindi pa tapos ang laban. May mga dokumento rito na hindi alam ni Marco at lalong hindi alam ni Valeria. Tumingin si Teresita kay Ramon. Naalala niya ang tinig ng text message sa kanyang telepono. Don't trust the lawyer. Ramon. Tawag ni Teresita habang sinusuri ang mukha ng matandang abogado. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka nanatili sa tabi ni Papa hanggang sa huli? Bahagyang yumuko si Ramon at sa ilalim ng madilim na ilaw ng bodega, nakita ni Teresita ang isang maliit na pilat sa kanyang leeg. Ang parehong pilat na nakita niya sa isang lumang litrato ng kanyang ama noong bata pa ito. Dahil ang dugo ng mga Llorente ay hindi lang nasayo, Teresita. Ang sagot ni Ramon ay tila isang pagsabog sa pandinig ng babae. Ang tatay mo. Siya ang nag-iisang kapatid na kinilala ko, kahit sa tago lang. Bago pa makapagtanong si Teresita, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa Manila, mula sa mansyon ng mga Montenegro. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Doña Celestina ay hindi na ang mapagmataas na boses ng isang reyna. Ito ay boses ng isang babaeng gipit at naghihingalo. Teresita, bumalik ka rito. May mga tao sa loob ng bahay. Kinuha nila ang lahat, ang mga alahas ko, ang mga titulo. Teresita, tulungan mo ako. Narinig ni Teresita ang isang malakas na kalabog mula sa kabilang linya, kasunod ang tunog ng pagkabasag ng porselana. Ang paboritong fine bone china ni Doña Celestina. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ng lalaki ang nagsalita sa telepono. Ngunit hindi ito si Marco. The empire is falling, Teresita, and you are the only one left to pay the debt. Ang gabi sa mansyon ng mga Montenegro ay tila isang kabaong na gawa sa kristal at ginto. Napakatahimik, ngunit ang bawat sulok ay puno ng mga bulong ng nakaraan. Matapos ang madugong engkwentro sa Cebu, bumalik si Teresita sa Manila, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang anino na handang maningil. 2:00 ng madaling araw, nakatayo si Teresita sa gitna ng malawak na kusina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa bukas na pinto ng refrigerator. Hawak niya ang isang pirasong pilak na bandehado. Ang bandehadong ginagamit niya sa loob ng 10 taon para pagsilbihan ang kanyang biyenan. Dahan-dahan niyang itinaas ang bandehado at tiningnan ang kanyang refleksyon sa makintab na ibabaw nito. Ang babaeng nakikita niya ay malayo na sa Teresita na dumating sa bahay na ito noong dekada na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa at utang na loob, ngayon ay tila 2 uling na nagbabaga sa dilim. Ang pilat sa kanyang palad ay kumikirot pa rin, isang matamis na paalala ng kanyang panunumpa.
Hindi na ako ang basahan ninyo. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, tila isang talim na hinahasa sa bato. Narinig niya ang mabibigat at pasuray-suray na hakbang mula sa hallway. Amoy ng alak at desperasyon ang naunang pumasok sa kusina bago ang anino ni Marco. Nakabalik si Marco dahil sa kapangyarihan ng kanyang ina at mga koneksyon. Pansamantala siyang nakalabas sa piitan sa Cebu sa pamamagitan ng piyansa. Ngunit ang lalaking nakatayo sa harap ni Teresita ay hindi na ang makisig at kagalang-galang na negosyante. Ang kanyang barong ay may mantsa ng dugo at dumi. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng paranoia. Teresita? Ang boses ni Marco ay garalgal. I know you have it. Ibigay mo sa akin ang susi. I need the money to clear my name. Sabi ni Mama, nasa iyo ang lahat. Hindi gumalaw si Teresita. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng lababo. Ang bandehadong pilak ay mahigpit na hawak sa kanyang mga kamay. Money, Marco? Iyon lang ba ang mahalaga sa iyo? Tanong ni Teresita. Ang kanyang Taglish ay may tono ng matinding pagkamuhi. You destroyed my family. You spat on my father's grave. At ngayon, hihingi ka ng tulong sa akin? I did it for our future. Sigaw ni Marco habang hinahampas niya ang mahabang lamesang gawa sa Nara. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa tahimik na gabi. Valeria betrayed me. She's taking everything. Kapag hindi ko nakuha ang laman ng vault sa Cebu, wala na tayong matitira. Do you want to go back to being poor, Teresita? Do you want to smell like fish and salt again? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresita. Mas gusto ko pang amoy isda kaysa amoy bulok na kaluluwa, Marco. Mabilis na lumapit si Marco at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Teresita. Ang kanyang hininga na amoy alak ay direktang tumatama sa mukha ng asawa. Don't play saint with me. Give me the key. Alam kong binigay sa iyo ni Ramon. Where is it? Sa halip na matakot, tinitigan ni Teresita si Marco ng diretso sa mga mata. Ramdam niya ang init ng katawan ng lalaki, ang panginginig ng mga kamay nito. Isang tanda ng kahinaan. Wala na ang susi, Marco. Mahinahong sabi ni Teresita. Itinapon ko na sa kailaliman ng dagat sa Cebu, kasama ng mga pangarap mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresita. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagtalsik ng kanyang ulo sa gilid at ang bandehadong pilak ay nahulog sa sahig. Lumikha ng isang matunog at humahaging na ingay na tila isang huling hudyat ng digmaan. Naramdaman ni Teresita ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ngunit hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay mas lalong tumalim. Isang sampal para sa 10 taon. Sabi ni Teresita, mura na yan, Marco. Bago pa muling makakilos si Marco, bumukas ang ilaw sa buong kusina. Nakatayo sa pintuan si Doña Celestina, maputla ang mukha at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang dibdib. Marco, tumigil ka! Sigaw ng matanda. May mga tao sa labas. Ang mga creditors, kinuha na nila ang mga sasakyan, sinisira nila ang gate. Narinig nila ang malalakas na kalabog mula sa labas ng mansion. Ang tunog ng bakal na gate na pilit na binubuksan, ang mga sigaw ng mga taong galit, at ang pagbasag ng mga bintana sa unang palapag. Ang imperyo ng mga Montenegro ay hindi lang basta gumuho, ito ay nilalamon ng apoy ng kanilang sariling mga utang. Tumingin si Marco sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Teresita. Ang takot sa kanyang mukha ay sapat na para bigyan si Teresita ng isang uri ng kapayapaan. This is your fault, huling sabi ni Marco bago siya tumakbo patungo sa likurang bahagi ng mansion para tumakas. Naiwan si Teresita at si Doña Celestina sa kusina. Lumapit ang matandang babae kay Teresita. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng damit ng manugang. Teresita, anak, iligtas mo kami. Alam kong may pera ka pa.
Ibigay mo sa kanila ang gusto nila. Huwag lang tayong mapahiya sa buong Manila. Pagmamakaawa ni Doña Celestina, ang kanyang utang na loob card ay muling inilalabas. Tiningnan ni Teresita ang matandang babae. Kinuha niya ang bandehadong pilak sa sahig at maingat na inilapag sa harap ni Doña Celestina. Diyan niyo ilagay ang dignidad niyo, Mama. Baka sakaling may bumili pa. Tinalikuran ni Teresita ang kanyang biyenan habang naririnig ang unang pagpasok ng mga galit na tao sa loob ng bahay. Ngunit sa kanyang paglabas sa pintuan ng kusina, isang estrangherong lalaki ang nakatayo sa dilim ng hallway. Isang lalaking may hawak na pamilyar na folder. "The show is just beginning, Mrs. Llorente," wika ng lalaki. "Or should I call you the new CEO?" Ang bulwagan ng Grand Hotel sa Manila ay tila isang dagat ng ginto at kristal. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang puting liryo na ang bango ay nakahihilo, humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga pabangong nagkakahalaga ng libu-libong piso. Ito ang gabing pinakahihintay ng mga Montenegro, ang pagpapakitang tao sa harap ng pinaka-impluwensyal na pamilya sa bansa, isang desperadong hakbang upang itago ang katotohanang ang kanilang pundasyon ay kinakain na ng anay. Nakatayo si Teresita sa gilid, suot ang isang itim na silk gown na hapit sa kanyang katawan. Walang alahas sa kanyang leeg, walang palamuti sa kanyang mga braso, tanging ang pilat sa kanyang palad na itinago niya sa ilalim ng isang itim na lace na guwantes. Ang kanyang anyo ay tila isang tahimik na panalangin sa gitna ng isang maingay na pista. Ngumiti ka naman, Teresita. Ang itim na suot mo ay tila nagdadala ng malas. Bulong ni Doña Celestina sa kanyang tabi. Ang matandang babae ay nakasuot ng terno na puno ng mga sequin. Ang kanyang mga braso ay balot ng mga brilyante, ngunit sa ilalim ng makapal na makeup, makikita ang panginginig ng kanyang labi at ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang itim ay para sa pagluluksa, Mama. At ngayong gabi, maraming bagay ang mamamatay. Sagot ni Teresita. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Sa gitna ng stage, nakatayo si Marco kasama si Sofia at ang kanyang mapapangasawa. Hawak ni Marco ang isang mikropono, muling nagpapanggap bilang haligi ng pamilya. Ang kanyang boses ay buo, puno ng kumpiyansa na tila hindi siya ang lalaking nakaluhod at nagmamakaawa sa kusina kagabi. "Bilang regalo para sa aking kapatid," anunsyo ni Marco, ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap kay Valeria na nakatayo sa hanay ng mga VIP guest. Nais kong i-announce na ang Montenegro Group ay magdodonate ng 10 milyong piso sa charity na kinalabibilangan niya, bilang simbolo ng aming pasasalamat sa magandang pagsasamang ito. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit sa gitna ng hiyawan, lumapit ang manager ng hotel sa tabi ni Marco. May dalang isang silver na tray kung saan nakalagay ang bill para sa gabing iyon at ang credit card terminal. Ito ang tradisyon sa mga ganitong kalaking event, ang pagpapakita ng kakayahang magbayad sa harap ng publiko. Kinuha ni Marco ang kanyang itim na Centurion card, ang supplementary card na konektado sa pangunahing account ni Teresita. Ipinasok niya ito sa terminal nang may ngiti sa mga labi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen, isang matagal na katahimikan. Ang tunog ng pagproseso ng makina ay tila isang tibok ng pusong bumabagal. Pagkatapos, isang maliit na papel ang lumabas mula sa terminal, ngunit hindi ito resibo. "I'm sorry, Mr. Montenegro," malakas na wika ng manager, sapat para marinig ng mga nasa unang hanay. "The transaction was declined. Insufficient funds." Nawala ang ngiti ni Marco. "That's impossible. Try it again. Baka may problema ang linya ninyo." Muling ipinasok ang card. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang tunog ng mga bulong ay tila mga bubuyog na dumarami sa loob ng bulwagan. "Declined? Ang Montenegro? I thought they were expanding. Baka totoo ang balitang bangkarote na sila." "Try this one." Mabilis na inilabas ni Marco ang isa pang card. "Declined."
Sumunod ang isa pa at isa pa. 15 cards ang sinubukan niya sa loob ng 5 minuto, ngunit ang lahat ay nagbigay ng parehong mensahe. Account frozen. Ang mukha ni Marco ay naging kulay lila sa galit at hiya. Ang pawis ay dumadaloy na sa kanyang tuksedo. Binabasa ang kanyang mamahaling tela. Lumingon siya kay Doña Celestina, na ngayon ay tila hihimatayin na sa kinatatayuan. "Teresita, ano ang ginagawa mo?" Sigaw ni Marco, nakalimutan ng may mikropono pang nakakabit sa kanyang damit. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Dahan-dahang naglakad si Teresita patungo sa stage. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang martilyo na pumuputok sa katahimikan. Nang makarating siya sa tapat ni Marco, kinuha niya ang mikropono mula sa kamay nito. "Ang card na hawak mo, Marco, ay nakapangalan sa akin. Ang perang ipinangako mo sa charity ay perang galing sa pawis ng tatay ko." Wika ni Teresita, ang bawat salita ay direkta at walang takot. "At ngayong gabi, itinigil ko na ang pagpapakain sa mga taong ang tanging alam ay magnakaw." Humarap si Teresita sa mga bisita. Ang kanyang anyo ay naglalabas ng isang uri ng kapangyarihan na hindi mabibili ng kahit anong brilyante. Ang pamilya Montenegro ay hindi nagmamay-ari ng kahit ano rito. Ang bawat laryo ng bahay nila, ang bawat sapatos na suot nila ay pag-aari ko. At bukas, ang bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng subpuena para sa investigasyon ng money laundering na ginawa ni Marco Montenegro gamit ang kanyang mistress, si Valeria Santos. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulwagan bago ito pinalitan ng mas malakas na bulungan. Si Valeria, na kanina ay nakataas ang noo, ay mabilis na naglakad palabas ng pinto, ngunit naharang siya ng 2 lalaking nakasuit, ang mga tauhan ni Ramon. Napaupo si Doña Celestina sa sahig. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat ng maputol ang kwintas nito sa sobrang panginginig ng kanyang kamay. Ang tunog ng mga perlas na tumatalbog sa marmol ay tila mga butil ng ulan sa isang libing. Tumingin si Marco kay Teresita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na saktan ng asawa, ngunit hindi siya makakilos. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay naglaho nang mawala ang perang hindi naman sa kanya. Tapos na ang palabas, Marco. Bulong ni Teresita, inilapit ang kanyang bibig sa tainga ng asawa. At ito pa lang ang unang bayad sa 10 taon ng paniningil ko. Binitawan ni Teresita ang mikropono at ang tunog ng feedback nito ay nagdulot ng sakit sa tainga ng lahat. Naglakad siya palabas ng ballroom, hindi lumingon, habang ang mga flash ng kamera ng mga media na kanina ay invited para sa party, ay ngayon ay nakatutok na sa kahihiyan ng mga Montenegro. Paglabas niya sa pintuan ng hotel, ang malamig na hangin ng Maynila ay humalik sa kanyang balat. Ngunit sa dilim ng parking lot, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Ang bintana ay bumukas at ang lalaking nakita niya sa mansion kagabi ay tumango sa kanya. "Everything is ready for Cebu, Madam CEO, ngunit may isang tao pang gustong kumausap sa iyo." Inabot ng lalaki ang isang tablet. Sa screen, nakita ni Teresita ang isang live feed mula sa isang madilim na silid. Doon, nakatali sa isang upuan si Ramon, ang kanyang abogadong pinagkatiwalaan, at sa likuran niya ay isang aninong may hawak na pamilyar na gintong susi. Ang malamig na hangin ng Maynila sa labas ng hotel ay humahapdi sa basang pisngi ni Teresita, ngunit ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos ay tila isang binyag ng kanyang bagong pagkatao. Sa loob ng itim na sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather at isang hindi pamilyar na tabako ay nanunuot sa kanyang ilong. Tinitigan ni Teresita ang screen ng tablet. Ang imahe ni Ramon na nakatali sa isang upuan, ang kanyang mukha na puno ng pasa at dugo, ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang puso. Si Ramon, ang huling hibla ng kanyang koneksyon sa kanyang ama, ay nasa panganib dahil sa kanyang paghihiganti. "Sino ka? At ano ang kailangan mo kay Ramon?" tanong ni Teresita.
Ang kanyang boses ay hindi nanginig, kahit na ang kanyang buong katawan ay tila nagyeyelo sa takot. Ang lalaking katabi niya sa dilim ay hindi lumingon. Ang tanging makikita sa kanya ay ang dulo ng kanyang sigarilyo na nagbabaga. Tila isang maliit na bituin sa gitna ng impyerno. Huwag kang mag-alala, Mrs. Lorente. Si Ramon ay ligtas. Sa ngayon, wika ng lalaki, ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Ang kailangan ko ay hindi ang iyong pera. Ang kailangan ko ay ang katotohanang nakatago sa likod ng susing yan. Itinuro ng lalaki ang screen. Ang aninong nasa likod ni Ramon ay dahan-dahang lumabas sa liwanag. Halos mapatid ang hininga ni Teresita nang makilala ang mukha ng taong may hawak ng gintong susi, si Attorney Salvador. Ang dating katuwang ni Ramon, ang taong akala ni Teresita ay matagal nang pumanaw kasabay ng kanyang ama. Salvador! Bulong ni Teresita, "You're alive." Buhay at naghihintay ng tamang pagkakataon, Teresita, ang boses ni Salvador ay narinig mula sa speaker ng tablet. Ang tatay mo ay hindi namatay sa aksidente. Ang sasakyan niya ay hindi nawalan ng preno. Pinutol ito ni Marco sa utos ni Doña Celestina. At ang ebidensya? Wala sa vault sa Cebu. Ang ebidensya ay nasa loob ng susing hawak mo. Naramdaman ni Teresita ang isang matinding pagkahilo. 10 taon siyang natulog sa tabi ng pumatay sa kanyang ama. 10 taon siyang naghain ng pagkain sa mesa ng mga taong nag-ulila sa kanya. Ang awa na nararamdaman niya para sa kanyang sarili ay biglang napalitan ng isang gigil na tila isang bulkang sasabog. "Bakit ngayon lang?" Sigaw ni Teresita. "Bakit hinayaan niyo akong magdusa sa piling nila?" "Dahil kailangan mong matutong lumaban, Teresita," sagot ng lalaki sa tabi niya. "Ang isang Llorente ay hindi basta binibigyan ng kapangyarihan. Kailangan itong agawin mula sa apoy." Biglang huminto ang sasakyan sa harap ng isang abandonadong gusali sa Binondo. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan ay tila 1,000 maliliit na drum na naghahanda para sa isang sakripisyo. "Bumaba ka na, Teresita," wika ng lalaki. Sa loob ng gusaling iyan, naroon si Marco. Tumakas siya mula sa hotel at dinala rito ni Valeria. Akala niya ay ililigtas siya ng kanyang mistress. Hindi niya alam, ibinenta na siya ni Valeria sa amin. Binuksan ni Teresita ang pinto ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay tila paghila sa bigat ng kanyang nakaraan. Pumasok siya sa loob ng gusali, kung saan ang tanging liwanag ay mula sa isang bumbilya na pasulpot-sulpot ang ilaw. Sa gitna ng silid, nakita niya si Marco. Nakaluhod ito sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at sipon, habang si Valeria ay nakatayo sa gilid. Suot ang isang mapang-uyam na ngiti habang binibilang ang mga bundle ng pera sa kanyang bag. "Teresita, love, iligtas mo ako!" Sigaw ni Marco nang makita ang asawa. "Si Valeria, tinraidor niya ako. Balak nilang ibigay ako sa mga pulis." Tiningnan ni Teresita ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay tila isang Diyos sa kanyang paningin. Ngayon ay mukhang isang basang sisiw na handang ipagpalit ang lahat para sa kanyang buhay. "Hindi kita ililigtas, Marco," mahinahong sabi ni Teresita. "Dahil ngayong gabi, ako ang magiging huling mukhang makikita mo bago magdilim ang mundo mo." Lumingon si Teresita kay Valeria. "And you think you won. Ang perang hawak mo ay marked bills mula sa Anti-Money Laundering Council. Sa oras na lumabas ka sa pintong yan, kasama kang babagsak ni Marco." Nawala ang ngiti ni Valeria. Ang tunog ng kanyang bag na nahulog sa semento ay tila isang huling hantungan ng kanyang ambisyon. Ngunit bago pa makapagsalita si Valeria, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa itaas. Isang itim na bagay ang bumagsak sa gitna nila. Isang canister ng tear gas. Sa gitna ng usok at kaguluhan, naramdaman ni Teresita ang isang kamay na humila sa kanya. Isang boses ang bumulong sa kanyang tainga. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig.
Tumakbo ka, Teresita. Iligtas mo ang sarili mo. Let the House of Montenegro burn with them. Nang lumingon si Teresita, nakita niya ang isang anino na tumatalon palabas ng bintana. Ang aninong iyon ay may suot na singsing na may disenyo ng isang angkla, ang kanyang ama. Ang usok mula sa tear gas ay dahan-dahang humahalo sa malamig na amoy ng ulan. Lumilikha ng isang mapait na hamog na tumatama sa lalamunan ni Teresita. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay kumikislap sa mga puddles ng tubig sa semento, tila mga hiyas na nagkalat sa putikan. Naririnig ni Teresita ang malalakas na boses ng mga awtoridad, ang kalansing ng mga posas, at ang huling pagsusumamo ni Marco na ngayon ay kinaladkad na palabas ng abandonadong gusali. Ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa aninong tumalon sa bintana. Ang aninong may suot na singsing ng kanyang ama. Tatay, bulong ni Teresita sa hangin. Ang tanong na ito ay tila isang sugat na bumubukas sa kanyang dibdib. Ganito na lang ba ang lahat? Isang laro ng mga anino kung saan siya ang huling nakakaalam ng katotohanan? Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Teresita ang sarili sa harap ng mansyon ng mga Montenegro. Hindi na ito ang palasyong puno ng liwanag. Ang malaking bakal na gate ay nakabukas ng malawak at sa labas ay nakapila ang mga delivery truck at mga tauhan ng bangko. Isang notice ng foreclosure ang nakapaskil sa pader, tila isang mantsa sa puting pintura ng gusali. Sa loob ng sala, nakaupo si Doña Celestina sa gitna ng sahig. Ang kanyang mamahaling sofa ay binuhat na ng mga tauhan. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak at bakanting espasyo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang terno ay may mantsa ng kape, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Teresita. Ang boses ng matanda ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Ibalik mo ang piano. Iyon ang huling alaala ng aking asawa. Huwag mong hayaang kunin nila ang lahat. Lumapit si Teresita sa kanyang biyenan. Tiningnan niya ang paligid. Ang mga dingding na dati ay puno ng mga painting na binili ng kanyang pera. Ngayon ay puro bakas na lang ng alikabok at pako. Ang bawat kusing na ginamit sa bahay na ito, Mama, ay galing sa dugo ng mga Llorente, wika ni Teresita. Ang kanyang Taglish ay wala ng halong emosyon, tila isang hatol na binabasa sa korte. You didn't just take my money, you took my peace, you took my father. How does it feel to lose everything in a single night? You're a monster! Sigaw ni Doña Celestina. Pilit na tumatayo, ngunit muling nadulas sa makinis na sahig. Ganyan ba ang igaganti mo sa pamilyang tumanggap sa'yo? Utang mo sa amin ang pangalan mo. Ang pangalan ninyo ay simbolo na ngayon ng kahihiyan, Mama. Sagot ni Teresita. Bukas, ang balita tungkol sa inyo ay nasa bawat dyaryo. Ang mga Montenegro, ang mga magnanakaw ng Maynila. Iyan ang pangalang itatira ko sa inyo. Sa labas, nakita ni Teresita si Valeria na isinasakay sa hiwalay na sasakyan ng pulis. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang. Ngayon ay nakatago sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mamahaling trench coat ay nabasa ng ulan. Nagmumukhang isang basahan na itinapon sa gilid ng kalsada. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang sinabi si Teresita. Ang panalo niya ay hindi nanggagaling sa salita, kundi sa katahimikan ng kanyang tagumpay. Lumapit si Ramon sa kanya, may dalang isang itim na payong para protektahan siya sa ulan. Inday, tapos na ang lahat sa Manila, wika ni Ramon. Ang lahat ng assets ng Llorente Logistics ay naibalik na sa ilalim ng pangalan mo. Marco and Valeria will face decades in prison for fraud and money laundering. At si Doña Celestina. Wala na siyang matutuluyan, kundi ang bahay ng mga kamag-anak niya sa probinsya na dati niyang kinukutya. Tumingin si Teresita sa malaking portrait ng pamilya Montenegro na nakasandal sa dingding, naghihintay na hakutin. Lumapit siya rito at gamit ang kanyang sapatos.
Sinira niya ang bahagi ng mukha ni Marco sa painting. Ang tunog ng canvas na napunit ay tila isang huling hininga ng kanyang pagsasama sa lalaking iyon. "I don't want any of this, Ramon," sabi ni Teresita habang nakatingin sa ulan. "Ang mansion na ito, ang mga gamit na ito, lahat ito ay amoy Montenegro. I want it burned or sold. Ibigay mo ang lahat ng proceeds sa mga biktima ng financial abuse." "Kung gayon, saan ka pupunta, Inday?" tanong ni Ramon. Teresita closed her eyes. Ramdam niya ang pagod na nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit sa ilalim ng pagod na yon ay isang bagong sibol ng pag-asa. "Somewhere where the air smells like salt and the water is clear," sagot niya. "I'm going back to the sea, pero bago yon. Kailangan ko pang mahanap ang sagot sa isang huling tanong." Inilabas ni Teresita ang gintong susi mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang ukit ng angkla rito. Sa ilalim ng malakas na ulan, napansin niya ang isang maliit na numero na nakaukit sa gilid ng susi na hindi niya nakita noon. Isang longitude at latitude coordinate. Coordinate para sa isang lugar sa Palawan. Ganito na lang ba ang halaga ng katotohanan? Bulong ni Teresita sa sarili. Isang susing hindi ko alam kung ano ang bubuksan. Sumakay si Teresita sa sasakyan, iniwan ang mansion na ngayon ay tila isang haunted house sa gitna ng syudad. Habang papalayo ang sasakyan, nakita niya sa side mirror ang isang aninong nakatayo sa tapat ng gate ng mansion. Isang lalaking nakasuot ng barong, nakatayo sa ilalim ng ulan nang walang payong, nakatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Gusto niyang pahintuin ang sasakyan, ngunit bago pa siya makapagsalita, lumiko ang sasakyan sa kanto at nawala ang anino sa kanyang paningin. Ang amoy ng luma at matapang na disinfectant na humahalo sa amoy ng kalawang at pawis ng tao ay tila isang pader na bumungad kay Teresita pagpasok niya sa Manila City Jail. Malayo ito sa amoy ng mga liryo at mamahaling alak sa Grand Hotel. Dito, ang bawat hininga ay tila may kasamang bigat ng pagsisisi at dumi ng nakaraan. Nakatayo si Teresita sa harap ng makapal na plexiglass na puno ng mga gasgas, ang tanging harang sa pagitan niya at ng lalaking sumira sa 10 taon ng kanyang buhay. Sa kabilang panig, lumabas si Marco. Wala na ang kanyang plansadong suit at mamahaling relo. Suot niya ang dilaw na uniforme ng preso. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 20 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang balat ay tila naging kulay abo sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent lamp. Dahan-dahang kinuha ni Marco ang telepono sa gilid. Sinundan siya ni Teresita. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at puno ng dignidad. "Teresita, love. Salamat at dumating ka." Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay basag, tila isang sirang plaka. "Alam kong galit ka. Alam kong marami akong pagkakamali. Pero please, wag mo akong iwan dito. You know I can't survive this place." Tiningnan ni Teresita ang mga kamay ni Marco na nakadikit sa salamin. Nanginginig ang mga ito. "Nandito ako para sa isang bagay lang, Marco, para tapusin ang lahat." "No, wait! Makinig ka muna." Mabilis na singit ni Marco. Ang kanyang taglish ay puno ng desperasyon. "May kailangan kang malaman. Nung nakaraang taon, nung akala mo ay nag-miscarriage ka, hindi iyon totoo, Teresita. Ang doktor na kinausap ni Mama, binayaran namin siya para sabihing na wala ang bata. Pero ang totoo, may pagkakataon pa tayo noon. Love, do it for the child we could have had. For our family." Napatigil ang tibok ng puso ni Teresita. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang sinapupunan. Isang alaala ng gabing puno ng dugo at luha sa loob ng mansion. Ngunit sa halip na manghina, isang malamig na katotohanan ang lumitaw sa kanyang isipan. Alam niya ang kanyang katawan. Alam niya ang bawat kasinungalingan ng mga Montenegro. Ang huling baraha mo ba, Marco, ay ang anak na kailanman ay hindi ninyo hinayaang mabuo?
Mahinahong tanong ni Teresita. Huwag mo nang gamitin ang mga patay para iligtas ang sarili mo. I know the truth. Binayaran niyo ang doktor hindi para magsinungaling tungkol sa miscarriage, kundi para siguraduhin hindi na ako muling magkakaanak. You poisoned me, Marco. Sa loob ng 10 taon, unti-unti niyo akong pinapatay. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang huling manipulasyon ay tila isang balang tumama pabalik sa kanya. Ang bawat tsaa na inihahanda ni Doña Celestina, ang bawat bitaminang ipinipilit mong inumin ko. Lahat iyon ay para masiguro na wala akong magiging tagapagmana na maaaring humawak sa yaman ng mga Llorente. Patuloy ni Teresita, ang kanyang boses ay tila isang talim ng yelo. You didn't just steal my money, you tried to steal my future. Inilabas ni Teresita ang isang folder mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin. Isang dokumento ng divorce at annulment kasama ang mga papeles para sa criminal case ng attempted murder at frustrated homicide. Pirman mo ito, Marco, or I will make sure na sa loob ng kulungan ka, natatanda at mamamatay. Wika ni Teresita, You can't do this to me. I am a Montenegro. Sigaw ni Marco habang hinahampas niya ang plexiglass. Ang tunog ng kanyang mga kamao na tumatama sa plastik ay tila mga tuyong putok na hindi pinapansin ng mga guwardiya sa paligid. You are nothing, Marco. Ang pangalan mo ay mantsa na lang sa kasaysayan. Sagot ni Teresita. Dahan-dahang ibinaba ni Teresita ang telepono. Tumayo siya at tinalikuran ng lalaking humihiyaw at nagmamakaawa sa likod ng salamin. Sa kanyang paglalakad palabas ng bisitahan, naramdaman niya ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila ang mga kadenang bakal na nakagapos sa kanya sa loob ng 10 taon ay isa-isang naputol. Paglabas niya sa gate ng bilangguan, sinalubong siya ni Ramon. Ang matanda ay nakasuot ng itim na sombrero. Ang kanyang mukha ay seryoso. Inday, handa na ang flight mo papuntang Palawan. Wika ni Ramon. Ngunit may dapat kang malaman tungkol sa coordinates na nasa susi. Ang lugar na yon. Hindi lang yon bodega ng tatay mo. Ano ang naroon, Ramon? Tumingin si Ramon sa malayo, sa papalubog na araw ng Maynila na tila kulay dugo. Naroon ang huling lihim ng pamilya Llorente. Isang lihim na kahit ang mga Montenegro ay hindi nagawang nakawin. Ngunit mag-ingat ka, Teresita. Ang nakaraan ay may paraan para bumangon mula sa hukay. Sumakay si Teresita sa sasakyan. Habang papalayo sila sa bilangguan, naramdaman niya ang gintong susi sa loob ng kanyang bulsa. Ito ay mainit, tila may sariling buhay. Tumingin siya sa bintana at sa huling pagkakataon, nakita niya ang aninong lalaki na nakatayo sa ilalim ng isang puno sa tapat ng jail. Ang lalaking suot ang barong. Sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Teresita. Tinanguan niya ang anino bago tuluyang nawala ang sasakyan sa gitna ng trapik ng syudad. Ang amoy ng kanal at napanis na pagkain ay tila isang malapot na kumot na bumabalot sa masikip na eskinita ng tondo. Malayo ito sa amoy ng mga mamahaling kandila at sariwang bulaklak sa mansyon ng mga Montenegro. Dito, ang init ay hindi nanggagaling sa fireplace, kundi sa siksikang mga barong-barong at nagbabagang yero sa ilalim ng tirik na araw. Sa loob ng isang maliit na paupahang kwarto na halos kasing laki lang ng dating walk-in closet ni Marco, nakaupo si Doña Celestina sa isang plastik na upuan. Ang kanyang suot na terno ay luma na at may mga himulmol at ang kanyang mga brilyante ay napalitan ng mumurahing alahas na nag-iiwan ng berdeng marka sa kanyang balat. Teresita, bakit kailangan mong gawin ito? Ang boses ng matanda ay garalgal habang tinitingnan ng manugang na nakatayo sa may pinto. Nakatayo si Teresita, suot ang isang simpleng puting blusa at maong. Ang kanyang anyo ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim at maruming silid. Hindi siya pumasok, nanatili siya sa labas, tila natatakot na madikitan ng dumi ng nakaraan. Hindi ko ito ginawa, Mama.
Ang sarili ninyong kasakiman ang nagdala sa inyo rito? Mahinahong sagot ni Teresita. Ang kanyang Taglish ay direkta, walang halong galit, tanging katotohanan. Ibinenta na ang mansion. Ang lahat ng proceeds ay napunta sa pambayad ng mga utang ni na Marco at Valeria. Ito na lang ang natira sa inyo. Isang pagkakataon na mabuhay ng marangal kahit sa hirap. Marangal? Sa lugar na ito, ang sigaw ni Doña Celestina ay tila isang huling hininga ng kanyang namamatay na hiya. Ako ay isang Montenegro. Hindi ko kayang pumila sa labas para sa rasyon ng tubig. Teresita, maawa ka. Ibigay mo sa akin ang kahit isang condo unit mo lang sa Makati. Tiningnan ni Teresita ang kanyang biyenan. Nakita niya ang isang babaeng pilit, pangkumakapit sa isang korona na gawa na lang sa karton. Ang awa na nararamdaman niya noon ay wala na. Napalitan na ito ng isang malalim na pag-unawa sa hustisya ng buhay. Ang awa ay para sa mga biktima, Mama, hindi para sa mga salarin, wika ni Teresita. Narinig ko na ang balita tungkol kay Valeria. Nahuli siya sa Clark habang sinusubukang tumakas patungong Singapore. Kasama niyang nabubulok sa kulungan ng lahat ng pangarap ninyo ni Marco. You wanted power, and now you have the power to choose, to live with what's left of your dignity, or to die with your pride. Inilapag ni Teresita ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng lumang mesa na may mga ukit ng anay. Narito ang kaunting halaga para sa pagsisimula ninyo. Hindi ito galing sa pamilya Llorente. Galing ito sa sarili kong bulsa. Consider it my final payment for the 10 years I spent serving you. Tumalikod na si Teresita. Habang naglalakad siya palabas ng eskinita, narinig niya ang tunog ng pag-iyak ni Doña Celestina. Isang malakas at nakapanlulumong hagulgol na humahalo sa ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada at tunog ng mga radyong nagpapatugtog ng mga lumang kanta. Ang tunog ng pagbagsak ng isang reyna ay hindi maringal. Ito ay tunog ng pag-iisa sa gitna ng karamihan. Pagdating niya sa dulo ng kalsada, naghihintay ang kanyang sasakyan. Ngunit bago siya sumakay, napansin niya ang isang dyaryo na nakaladkad sa kalsada. Ang headline ay ang mukha ni Marco at Valeria na may mga itim na takip sa mata. May titulong, The Montenegro Scam, End of an Era. Naramdaman ni Teresita ang isang malalim na buntong hininga na lumalabas sa kanyang dibdib. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit kapag ito ay dumating, ito ay kasing bigat ng isang bundok. Inday, kailangan na nating tumuloy sa airport. Paalala ni Ramon na nakadungaw sa bintana ng sasakyan. Sandali lang, Ramon. Sagot ni Teresita. Tumingin siya sa langit. Ang asul ng kalangitan ay tila nag-aanyaya sa kanya. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan niyang tumingin sa itaas dahil laging nakayuko ang kanyang ulo sa harap ng mga Montenegro. Ngayon, ang bawat hininga niya ay amoy laya. Sumakay siya sa sasakyan at sa unang pagkakataon, hindi siya tumingin sa side mirror. Wala na siyang kailangang balikan sa Maynila. Ang bawat laryo ng lungsod na ito ay nagpapaalala sa kanya ng sakit at handa na siyang ibaon yon sa ilalim ng mapuputing buhangin ng Palawan. Habang papalayo ang sasakyan, naramdaman ni Teresita ang gintong susi sa kanyang kamay. Ang koordinatong nasa gilid nito ay tila isang pintig ng puso na nagsasabing, "Uwi na, Teresita, naghihintay ang iyong tunay na yaman." Ang Palawan ay tila isang panaginip na gawa sa asul at esmeralda. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na bulong ng dagat naghuhugas sa mga pilat na iniwan ng Maynila sa kaluluwa ni Teresita. Ang hangin dito ay hindi amoy usok o desperasyon. Ito ay amoy ng sariwang alat, tuyong kahoy at mga ligaw na bulaklak na sumisibol sa gilid ng mga bangin. Dahan-dahang naglakad si Teresita sa dalampasigan habang bitbit ang kanyang mga sapatos. Ang mapuputing buhangin na tila pulbos ay lumulusot sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa.
nagbibigay ng init na matagal nang hindi niya nararamdaman. Sa kanyang harapan, ang malawak na karagatan ay nagniningning sa ilalim ng gintong sikat ng araw, tila isang kumot ng mga diamanteng hindi kayang nakawin ng sinuman. Inday, narito na tayo, wika ni Ramon. Nakatayo ang matanda sa tapat ng isang maliit, ngunit matibay na gusaling yari sa kawayan at bato na nakaharap sa dagat. Ito ang lugar na itinuro ng mga koordinatong nasa gintong susi. Hindi ito isang bodega ng ginto. Hindi rin ito isang lihim na kuta. Ito ay isang santuwaryo. Pumasok si Teresita sa loob ng gusali. Ang bango ng bagong tabas na kahoy at ang lamig ng simoy ng dagat na pumapasok sa malalaking bintana ay nagbigay sa kanya ng katahimikan. Sa gitna ng silid, may isang mesa kung saan nakapatong ang isang lumang litrato. Ang kanyang ama, nakangiti habang karga siya noong siya ay sanggol pa sa mismong dalampasigang ito. Ito ang pangarap ng tatay mo, Teresita, paliwanag ni Ramon habang iniaabot ang isang huling sulat. Bago siya pumanaw, sinimulan niyang itayo itong bahay Llorente, hindi para sa negosyo, kundi para sa mga kababaihang tulad mo, mga pusong binihag ng maling pag-ibig at ninakawan ng kanilang dignidad. He knew the world could be cruel, so he built you a refuge. Binuksan ni Teresita ang sulat. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay tila isang haplos sa kanyang pisngi. Teresita, ang tunay na yaman ay hindi na sa bangko, kundi sa kakayahan mong bumangon muli. Ang susing ito ay hindi para sa ginto, kundi para sa pintuan ng iyong bagong simula. Tumulo ang mga luha ni Teresita, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng hapdi. Ito ay mga luha ng pagtanggap. Ang 10 taon ng kanyang pagdurusa sa kamay ng mga Montenegro ay tila isang mahabang gabi na sa wakas ay natapos na sa pagsikat ng araw sa Palawan. Makalipas ang ilang buwan, ang bahay Llorente ay naging kanlungan ng maraming kababaihan. Tinuruan sila ni Teresita kung paano humawak ng sariling pera, kung paano lumaban sa batas, at higit sa lahat, kung paano muling mahalin ang sarili. Ang dating nurse at katulong ng mga Montenegro ay isa na ngayong sandigan ng pag-asa. Isang hapon, habang abala si Teresita sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang opisina, isang batang babae ang pumasok. Ang bata ay may dalang isang maliit na basket ng mga prutas, isang pasasalamat mula sa kanyang ina na isa sa mga nanunuluyan sa center. Salamat, maliit na Inday. Nakangiting sabi ni Teresita, Ma'am Teresita, may nagpapabigay po nito sa inyo. Isang lalaki po sa labas, sabi ng bata sabay abot ng isang puting sobre. Napatigil si Teresita. Ang sobre ay may amoy ng pamilyar na tabako at dagat. Mabilis siyang lumabas ng gusali. Ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap ang taong nagbigay nito sa gitna ng papalubog na araw. Sa malayo, malapit sa isang malaking puno ng niyog, nakatayo ang isang lalaking nakabarong. Ang kanyang anyo ay malabo dahil sa silaw ng araw, ngunit ang kanyang tindig ay hindi mapagkakamalan. Nang mapansin ng lalaki na nakatingin si Teresita, dahan-dahan itong nag-angat ng kamay at sumaludo. Isang pamilyar na kilos na ginagawa ng kanyang ama tuwing aalis ito para sa isang mahabang biyahe. Tatay? Ang sigaw ni Teresita ay tinangay ng hangin. Tumakbo siya patungo sa puno. Ang kanyang mga paa ay mabilis na bumabaon sa buhangin. Ngunit nang makarating siya roon, wala ng tao. Ang tanging naiwan ay ang mga bakas ng paa sa buhangin na dahan-dahang binubura ng papasok na alon. Binuksan ni Teresita ang sobre. Sa loob ay may isang lumang barya, isang sentimong pilak na may butas sa gitna, ang swerteng barya na laging dala ng kanyang ama. At may isang maikling nota na nakasulat, Malaya ka na, anak, binabantayan kita. Napaupo si Teresita sa buhangin, yakap ang kanyang sarili habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot tanaw. Hindi na niya kailangang malaman kung paano o bakit. Ang mahalaga ay ang katahimikang nananahan na sa kanyang puso.
Ang bukang liwayway sa Palawan ay tila isang dambuhalang dibuho na unti-unting binubuo ng langit mula sa malalim na lila, nagiging kulay ube hanggang sa sumabog ang kulay ginto at kahel sa abot tanaw. Sa dalampasigan ng Bahay Llorente, ang mga alon ay tila mga mananayaw na dahan-dahang humahalik sa pampang, nag-iiwan ng mga puting bula na agad ding nilalamon ng buhangin. Ito ang unang anibersaryo ng sentrong itinayo ni Teresita. Ang dating lupain na puno ng mga ligaw na damo ay isa na ngayong masiglang pamayanan. Ang mga gusaling yari sa kawayan at kakahuyan ay puno ng mga tawanan ng mga kababaihan. Mga babaeng dati ay nakayuko ang mga ulo sa takot. Ngunit ngayon ay may mga matang nagniningning sa pag-asa. Nakatayo si Teresita sa harap ng isang maliit na podium na gawa sa driftwood. Ang kanyang suot na puting linen na bestida ay malayang humahampas sa kanyang mga binti habang tinatangay ng hangin. Wala na ang mabigat na makeup, wala na ang mga mamahaling alahas na tila mga kadenang pumipigil sa kanyang paghinga. Ang tanging palamuti sa kanyang katawan ay ang pilat sa kanyang palad, ang kanyang medalya ng digmaan. 10 taon, simula ni Teresita, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. 10 taon akong naniwala na ang halaga ko ay nakadepende sa kung gaano ako kagaling magsilbi sa ibang tao. Naniwala ako na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa wala nang matira sa sarili ko. Huminto siya sandali at tumingin sa mga kababaihang nakikinig sa kanya. Nakita niya sa kanilang mga mata ang sarili niyang nakaraan, ang awa sa sarili, ang hiya sa mundo, at ang gigil na gustong kumawala. Ngunit natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga titulong hawak natin o sa kapal ng pitaka ng ating mga asawa. Patuloy niya sa kanyang taglish na ngayon ay puno ng awtoridad. Dignity is the only asset that no one can take from you unless you give it away. Today, we celebrate not just a building, but our freedom. Hindi na tayo mga asawa lang o biktima lang. Tayo ang mga kapitan ng sarili nating mga barko. Isang masigabong palakpakan ang bumasag sa katahimikan ng dalampasigan. Ang tunog ng mga kamay na nagtatama ay tila isang awit ng tagumpay na mas masarap pakinggan kaysa sa kahit anong musika sa Manila. Matapos ang programa, lumapit si Ramon kay Teresita. Ang matanda ay tila nabawasan din ng bigat sa balikat. May balita mula sa Manila. Inday, bulong ni Ramon. Tungkol sa kanila, tanong ni Teresita habang inaayos ang buhok na nililipad ng hangin. Si Marco ay formal ng hinatulan ng korte. 20 taon para sa fraud at money laundering. Wala siyang nakuhang suporta mula sa kahit sino. At si Doña Celestina. Ang balita ay iniwan na rin siya ng kanyang mga anak. Namumuhay siya ngayon sa isang charity ward sa probinsya, naghihintay ng limos mula sa mga taong dati niyang hinahamak. Naramdaman ni Teresita ang isang huling pintig ng emosyon. Hindi galit, hindi rin saya. Ito ay isang uri ng payapang pagtanggap na ang universo ay may sariling paraan ng pagtutuwid sa mga pagkakamali. Ang karma ay hindi isang parusa, ito ay isang salamin. Hayaan na natin sila sa kanilang mundong binuo sa kasinungalingan, Ramon. Sabi ni Teresita. Dito, sa ilalim ng araw, ang katotohanan lang ang mahalaga. Naglakad si Teresita patungo sa dulo ng pier, kung saan ang dagat ay pinakamalalim at pinakaasul. Inilabas niya ang gintong susi at ang pilak na barya ng kanyang ama. Tinitigan niya ang mga ito sa huling pagkakataon. Alam niyang ang aninong nakita niya ay maaaring bunga lamang ng kanyang pangungulila o marahil ay isang anghel na nagbabantay sa kanya. Ngunit hindi na yon mahalaga. Sa isang malakas na paghagis, itinapon ni Teresita ang susi at ang barya sa gitna ng karagatan. Ang tunog ng mga ito habang tumatama sa tubig ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata. Ang mga ito ay pag-aari na ng dagat, hinalo sa mga alaala ng kanyang ama at ng kanyang nakaraan.
Tumalikod siya at naglakad pabalik sa bahay Llorente, kung saan naghihintay ang mga bata at mga kababaihan para sa kanilang tanghalian. Ang amoy ng inihaw na isda, sariwang niyog, at ang amoy ng laya ay nanunuot sa bawat hininga niya. Siya si Teresita Llorente. Hindi na isang vantage wife, hindi na isang anino. Siya ang babaeng nakaligtas sa bagyo. At ngayon, siya na ang nagdadala ng liwanag. 1 taon nang lumipas. Sa isang maliit na tindahan ng diaryo sa labas ng Manila City Jail, may isang matandang babaeng nakasuot ng luma at maruming duster ang pilit na binabasa ang mga headline. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang barya na hiningi niya sa kalsada. Sa front page ng isang magazine, naroon ang larawan ng isang magandang babae na nakatayo sa isang bengkang sa Palawan. Ang caption ay nagsasabing, Teresita Llorente, the woman who rebuilt an empire with dignity. Ibinalik ng matandang babae ang diaryo at dahan-dahang lumakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang patutunguhan. Ang kanyang pangalan ay Doña Celestina Montenegro. Ngunit sa mundong ito, siya ay isa na lamang anino ng isang nakaraang nabubulok sa kasakiman. Habang sa Palawan, si Teresita ay nakatayo sa harap ng dagat, hiniting ang malalim na hininga at bumulong sa hangin. Salamat tatay, ako na ang bahala rito. Ang araw ay tuluyang sumikat. Pinupuno ang buong mundo ng isang liwanag na walang sino man ang makakapagnakaw.